Hello guys! Si Mang goes to Malaysia! Go! Mukhang nauubos na ang energy ni si Mang! Bay ka naman hindi! Ay madaling araw pa ay nagsimula na kaming bumiyahe. For today's ganap kasi from Singapore ay sinubukan naming tumawid going to Malaysia. First up, syempre sumakay muna kami ng train papunta doon sa aming sasakyan o yung magpipick up sa amin na bus. Huy, buti na lang maaga pa. Smell so good pa. Alam niyo ba guys, no, isang araw ko pa sinasabi kay Mr. Sungit, gusto ko matry sumakay doon sa bus na magkapatong. May kaya pala sabi sa akin sa isang araw daw ay masasakyan namin. Yun naman pala ay ito palang double-decker na bus ang masasakyan namin going to Kuala Lumpur doon nga sa Malaysia. Sa kagaling nga ay nandun kami sa pinakataas. Well. Wala namang pinagkaiba. Parang nasa bus ka pa din. Alangan, bus ari At nag-start na nga ang travel. Dito sa may Yishun, around 6:37 a.m. Ganun kaaga. Bumukat-mukat pa ang mga person. And then, twice kaming bumaba. Una sa immigration ng Singapore and then immigration naman ng Malaysia. At dahil maganda tayo, syempre, pasok sa mga. Yun talaga yung tip number 1. Pag dadaan ka ng immigration, syempre, sasamahan mo ng kaunting charm. Diyos ko po Marimar, kung yung nanay ay naglalaro ng ganda-gandahan, yun namang anak niya, ayun, nagmamangyan-mangyanan. At syempre dahil mahaba ang biyahe, matik na yan. Borlog si Simang. Diyos ko pa sa haba-haba ng biyaheng arena, inaabot na yata ng 9 na oras. Nakailang tulog at gising na itong si Simang. Kada gising ko nga, sabi ko, para din naman pala ako nasa Pilipinas. Tingnan mo aring lupang parang ako'y nasa Bigala. Bakit? Di sabi sa Biga, pula ang lupa, ting ni Tapos nung sumunod kong gising, sabi ko, kanino kang niyugan, sadyang pagkakalawak, ngayalaang, kababansot naman ang mga puno. Ano ga namang haba ng biyaheng, ako'y malapit ng mabuang. At ayun nga, pagkatapos ng mahaba-habang prosesyon, ay nakaabot din sa aming destination. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia! Diba? Ang galing, wala akong entry. Ayaw kasi nilang mag-video. Sa susunod talaga, magsasama na ako ng videographer. Alam nyo ba, nasa haba-haba ng aming biyahe, ay bawal naman kumain doon sa loob ng bus. Kaya naman gutom na gutom ang person. Kaya naman pagkababa namin, ang hinanap namin ay, syempre, pagkain. At ang nauna kong nilapitan ay ang prutas, kaibigan. Wari kayo, napadyos ko po na lang ito si Mr. Sungit dahil ang unang-una kong pinunta din ay aring mangga. Bet hindi ay mangga na sa Pilipinas, mangga pa din sa ibang bansa. Ganun talaga, yun ang masarap sa aking panlasa. Kita nyo, ari yata yung mangga din, manggang maliit. Hindi ko naman sadya alam kung ano, basta kinuha ko lang. Tapos ako'y hinilala na ni Mr. Sungit at sabi, tigilan mo na yung mangga. Talaga naman ako'y kinakabahan na sa iyong bata ka. Charot lang guys, hindi ko naman talaga kinain yung manggang yun. Syempre iuwi ko yun doon sa aming tutuluyan. Talaga umorder na kami ng pagkain. Well, in fairness, masarap naman yung pagkain. And right after namin kumain, hinanap ko itong mag-ama ni Mr. Sungit. Mantakin nyo kung saan ko nakita. Bumibili na naman ng pagkain. Hindi ba nabusog? At pagkatapos namin kumain, ayun na. Nagsimula na ang kalbaryo. Mangyan-mangyanan activated. Syempre nag-brainstorming pa kami ni Mr. Sungit kung paano kami makakapag-book ng aming Grab. Nasasakyan namin syempre papuntang hotel. At ayun nga, habang nag-iintay kami, ito namang si Tayabong. Naku po Rudy, anak! Pumirmis ka. Baka ikaw pang magpakilala ng lahi ng mga mangyan dito sa Malaysia. And from here ay mag-grab nga kami going to doon sa hotel na aming tutuluyan. Hindi ko alam kung saan yun kasi si Mr. Sungit lang naman ang nag-asikaso ng lahat ng ito. Ako, taga-sakay lang. Sinasaway ko nga itong 2 kong anak. Sabi ko, huy, wag turo ng turo at baka manuno. At sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating na nga kami dito sa may Platinum Hotel. Hindi ko alam kung saan lugar to. Basta, nandito na kami sa hotel. Medyo naghintay pa nga kami dito ng mga 30 minutes kasi around 3:30 pa pala yung booking ni Mr. Sungit. Medyo strict sila sa oras. Kaya ayun, waiting. And so, gayahin natin yung mga napapanood nating mga video sa mga vlogger. Let us do the room tour. Diba? Hindi halatang scripted kasi nasa loob na kami. Syempre magpasok mo. Ang unang bubungad sa'yo ay ang CR. Nakakapawaw naman yung CR nila. Sabi ko nga dito sa aking videographer, parang hindi ko kayang tumaidin. Hindi, yung pinto pa lamang at saka yung bowl nangangain na ng tango. Baka ako hindi na makabalik. Diyos ko po
Siguro, darin mo ang aking video kada per. Sabi ko ako ang iyong kuhanan. Ba't kaya yung sarili mo yung kinukuhanan mo? Aba, ikimisweldo sa akin. Sige, hala, parni. Ituloy natin ang pagyayabang. Ang pagro-room tour. Ala, hindi bagay sa akin. Tuloy na lang natin ang kwentuhan, guys. Ayoko na mag-room tour. Basta kung ano yung nakikita namin dyan, yan na yung nasa loob ng room namin. Hindi ko na kailangan isa-isahin. Alam niyo ba, guys, kanina nag-uusap kami ni Mr. Sungit bago siya matulog. Actually, ako lang gising. Sila, tulog na silang lahat. Sabi ko sa kanya, best tanda mo nung tayo nagtatrabaho tapos nagti-team building tayo. Magkaiba tayo ng oras kung kailan tayo napasama sa team building. And sa hotel din yun ginawa. Magka-chat kami noon sa Tagaytay yun sa pagkakaalam ko. And then sabi ko sa kanya, alam mo, sana balang araw makapag-hotel din tayo katulad nito. Tapos magkakasama tayo ng pamilya natin. Aba, mantakin mo, ay nangyari nga. Ay, hindi lang sa Tagaytay, kundi sa ibang bansa. Ang galing, no? Thank you, Lord. Tomorrow na ulit ang part 2, guys. Antok na ang first one. Bye!